October 16, 2023, ang topic ko ngayon, feedback na dapat na done ka na, no? So, ito dapat ang makikita ng pamilya mo at ng mga katrabaho mo kung may trabaho ka. So, all tropang 1, 2, 3 or makulay tropa. Kung may trabaho ka, no, or may negosyo ka, ang makikita ng mga employee mo, ito. Kasi nasa tropang 1 ang small to big business, di ba? O kaya mga freelance. So may trabaho rin yun, kaya lang hindi siguradong kita. O totoong tambay na sa tropang 1. So number 1 na feedback na dapat na matapos ka na, no, na-done ka na. Number 1 is yung personal hygiene mo. Siyempre nakikita ka dati noon, gulo-gulo ang buhok mo, mabaho ka pa, etc. etc. Ngayon makikita niya malinis, lagi ka pa nagtututbrush, no? May makeup pa. So, nagulat yung kasama mo at katrabaho mo. Di ba? Yan ang magugulat sila. Number 2, lagi kang may 10,000 na petty cash na sinabi ko na dinidemo mo yun sa bahay mo, sa katrabaho mo kung may trabaho ka. Pero hindi siya pinapautang kasi nga ini-encourage mo yung kasama mo, yung mga nakatingin sa'yo, mga nanonood sa'yo, na magkaroon din siya, mag-ipon siya ng 5 pesos to 10 pesos daily para after 3 years, meron siyang petty cash na 10,000. Nire-refill yun pag nagkulang, dapat maipon ka rin sa bangko. Napakain mo na sa buffet ang immediate family mo, gaya ng asawa at anak mo. So, kung wala kang pera, kung may extra money ka pa, pati ka mag-anak mo, kasi nandiyan ang nagre-reklamo at nag-expect sa'yo. Pag sinabi ko ng kamag-anak, lahat na yun. So, paghandaan mo. Number 4, dapat yun ang mga done na gagawin mo. Nadala mo na yung pamilya mo sa parlor, na pag-shopping mo na from head to foot. Kung asawa mo, anak mo, yung immediate family mo. Kung binata't dalaga ka, kung ikaw naman ay nanay, yung anak mo, asawa at anak mo, di ba? Kung binata ka naman o dalaga ka na, may trabaho ka na, tas matanda na yung magulang mo ang ipag-shopping mo from head to foot. Plus, pinakain mo pa sa buffet, plus may cash. So, number 5, nabigyan mo ng trabaho ang pamilya mo. Kasi bawat bahay, bawat pamilya, di ba? So, wala reklamo, di ba? Bawat bahay, kanya-kanya. Nabigyan mo na ng trabaho ang pamilya mo, kamag-anak mo na walang trabaho, na naghahanap ng extra income. Or may galit sa'yo or inggit sa'yo, assignment mo yan, no? Halimbawa, lahat kayo tropang 1, 2, 3 or makulay tropa, mag-uutos ka, mabantayan mo yung anak mo, sa nanay mo, lagi may sweldo yan. Huwag libre, ha? Huwag mong gagawin libre. Huwag kang nananamantala ng kamag-anak at gagawin mong libre. Na uutos-utusan mo, tatanggalin mo yan sa ugali na yan. Lahat ng kamag-anak mo, pamilya mo, napaupo mo na ay pumibisita sa pamilya mo, napaupo mo na sa komportableng upuan at magandang table kung may pera ka. Dahil kung wala kang pera, ang demo mo ay palabas ang unit ng mga gamit mo, ref, lahat, ibenta mo. Ibaling wala kang upuan dyan. Kaya nga pinalatag ko sa mayayaman lahat ng mga komportableng at magagandang upuan sa labas, in public, na sa mall. So, yun. Kung may pera ka naman talaga para hanggang bahay, wala nang reklamo. Bumili ka ng komportableng upuan kasi ang uupo dyan, yung daily mong kasama na pamilya mo talaga, yung asawa at anak mo, yun talaga. Kasi bawat bahay di ba kung ang nanay mo sa ibang bahay naman nakatira yan, siya dapat ang responsibilidad niya na baguhin niya yung sarili niya, responsibilidad niya na doon sa bahay niya. Di ba kasi bawat bahay, bawat pamilya, paki-memorize. So, lahat ng pamilya mo o kamag-anak mo, kung nakailuwag-luwag ka, bigyan mo ng ayuda. Bigas at grocery ang gusto nila. Plus, kung meron ka pang extra money, cash. So, para matanggal ang inggit, galit, nang inggit ka sa ibang tao, hindi sa achievement, sa benefits na binibigay mo. Hindi yung achievement na pinaglalaway mo sila sa kotse mo, pinaglalaway mo sa maganda sasakyan mo, pero ang feedback, maramot ka naman, ayaw mo naman magbigay. At ang feedback pa, especially sa mga OFW darating dito, mambuburaot pa dun mismo sa kamag-anak o pamilya niya na hindi naman talaga sure ang kinikita. Ang buka ng bibig ay walang pera. So, sabi ko nga sa Pilipinas na nandito, kayo po ang kausap ko, sa inyo magsisimula ang pagbabago. Kasi yung mga OFW na nandun sa ibang bansa, or lalo na immigrant, ilang taon na, ilang generation na, 10 taon na siya, pagbalik dito, ganun pa rin, diba? Yung iba pa nga, hindi pa nabayaran ng utang. Ang bukang ng bibig ay puro walang pera.
Or merong magandang bahay, may iba pa nga naka BMW, pero siya lang ang nakikinabang ng achievement niya. Ang ginagawa niya sa mga kamag-anak niya at pamilya niya, pinaglalaway lang naman niya. At saka yung iba naman, yung mga pangako niyang mga pasalubong-pasalubong, huwag na kayo mag-expect dyan kasi wala daw kayong ambag sa buhay niya, ha? Yun lang. So, lumayo-layo kayo, umiwas-iwas kayo, o tropang 1, 2, 3, or makulay tropa na nandito sa Pilipinas ang kinakausap ko. Kasi dito sa Pilipinas magsisimula ang pagbabago. So, lahat ng complicated tropa na Pinoy, pa-abroad yan. Pagsasama-samahin sila, kaya to all reach, yun yung pong gagawin nyo. Yung lugar ng complicated tropa na Pinoy, sa abroad na po sila, pati negosyo nila. Okay? Ang kinakausap ko this time ay Pinoy na nandito sa Pilipinas na nagtatrabaho. Okay? Lagi may chocolate sa bahay na stock para sa bisita at sa pamilya mo in case na gusto nila. Para hindi naglalaway sa iba at naiinggit at galit pa pag hindi nabigyan. Pero sa sigarilyo niya na 1 pack na 150, actually di ba mas mura pa yung chocolate, minsan wala pang 100 pesos yan eh. Kayang bilhin, no? Nakuha mo. Kaya yung pamilya mo, obligasyon mong bigyan. Kaya nga natin pinababalik si complicated tropa, sabi ko, ang patikim benefits nasa kanyang sariling pamilya. Bawat bahay, bawat pamilya, okay? Gulatin mo ang pamilya mo sa linis-linis ng bahay at anidoro, etc. Yun mo gugulatin, pati pamilya at kamag-anak mo. Yun, in case na bumibisita sila sa'yo. Mag-practice ka na nagluluto ngayon, dapat after 5 years, marunong ka na talagang magluto. Kasi hindi nakikita yan, hindi yan gumagaling sa patingin-tingin at panood-nood ng YouTube. Practice actual, okay? Panood-nood ng FB sa pagluluto on your own. At saka naiinggit mo lalo ang tao kapag hindi yung binablog. Actually, tagal na yan yung mga vlogging, di ba? Pero still, wala naman nababago, di ba? Mas madaling mainggit mo yung tao na personally, na nakikita ka, di ba? Personally, na nakikita yung ang kilos mo lahat, na hindi ka nagsasalita, na walang video yon. Kaya nga sabi ko, bawat bahay, bawat pamilya, bawat trabaho, bawat school, face-to-face, mag-uumpisa ang pagbabago without video. Ibig sabihin, nandyan na po yung nanonood sa iyo sa pang-araw-araw. Mas malakas ang impluensya niya, lalo na kapag sabay-sabay tayo. Kasi, big impact nun, ang lakas ng impact nun. Yun, palitan mo lahat ng mga sira at gamit sa loob ng bahay mo, itapon mo na yan. Pero kung wala kang pera talaga, ililinisin mo talagang linis na linis, tapos convert mo sa cash. Yun, hanggang sa makarecover ka. Di ba, wala ka niyan. Kaya ako nga pinalatag sa labas ang mga magagandang upuan at lamesa para sa mga taong walang pera. Kasi naranasan ko yun eh. Lahat ng gamit namin, totally walang kagamit-gamit sa bahay namin. Naranasan ko yun ng almost 8 years. Kaya alam ko yung sitwasyon ng mga taong walang-wala, okay? Kulatin mo sila na natanggal mo na yung bisyo mo. Yun ang magandang impact na pagtingin ng mga tropa mo dating complicated. Dati kang may bisyo, tapos wala ka ng bisyo ngayon. Takang-taka sila sa'yo. Yun, isa sa mga obligation mo, mission mo to all tropang 1, 2, 3 and all makulay tropa na makikita niya talaga na wala ka ng bisyo. Tapos abala ka sa mga skilled or productive na bagay gaya ng unang-una yung pagluluto, diba? Kasi kung mawalan ka ng pera, pwede mo rin gamitin yan as a business. Magkarinderya ka. Yun lang, hanggang dito na lang ang aking message. Kailangan ang maririnig ng pamilya mo at ng mga katrabaho mo at pamilya mo, kamag-anak mo. Aba, iba pala talaga dito sa tropang 1, 2, 3. Biro mo, pinaupo ko ng komportableng upuan. Binusog ako sa buffet. Dinala ako sa buffet talaga. Hindi na ako ginawang alila na magluluto-luto doon at maghihiwa ng mga sibuyas. Diba? Yan ang dapat ng impact. At binigyan pa ako ng ayuda, ng bigas at grocery. Kasi nasa bawat pamilya at kamag-anak, di ba? So, yung kamag-anak mo, kung meron ka na kaluwag-luwag ka naman, patawag mo na sila, magpa-party ka dyan, pero hindi sa bahay mo.
Sinabi ko na nga sa buffet, di ba? Plus, bigay mo yung ayuda mo, lalo na ngayon magpapasko. Hindi yung mga Christmas light na yan, hindi yan bili ng mga paputok. Tatanggalin mo na rin yan. Magugulat sila sa'yo, parang simpleng araw lang ang Christmas mo, pero may magandang impact doon sa pamilya mo at kamag-anak mo. Nagugulatin mo sila na nakikinabang sila sa'yo. Nagulat sila sa mga surprise mo ngayon na ibibigay mo. Kaya kailangan to all reach, lahat ng tao talaga magkaroon ng trabaho. Magkaroon ng equal distribution. Kesa yung isa, napakalaki ng trabaho, ng sweldo, may 500,000 pa nga, lalo na sa mga seaman, no? Pero yung iba naman, tambay dito sa Pilipinas. Ganun din, burden. Kaya nga, ibigay mo na lang ang equal distribution to all real rich na may business. Gawin mo na lang na MWF ang pasok ng trabaho, TTHS doon sa replacement na gagawin mo, na gugulatin mo someday yung mga tatanggalin mo. Kasi kailangan meron ka ng backup for the replacement, for the new version employee or new version service provider or new business owner. Kaya nga kailangan magkaisa, sabay-sabay. Yun lang, hanggang dito na lang ang aking video. Panoorin mo sa mga susunod na video ko. So, yun ang maririnig niya. At saka, wala ka nang makikitang nakatambay sa mga kahit saan na chismis ng chismis ang inaatupa, ganun. O nandun sa isang bahay, nagsusugal, tumpok-tumpok sila. Dapat ang mission mo, no, to all tropang 1, 2, 3 and all makulay tropa. Kasi 'di ba may tropang 1, 2, 3 and makulay tropa rin na nasa gobyerno. Kasi nga may basic salary sila yung 2 and 3 or makulay tropa. Dapat ang mission nyo, natanggal na po ang bisyo dito sa Pilipinas. Wala na talaga. Pinalitan mo na ng productive na kapaki-pakinabang na makakapera sila. Especially dito sa Pilipinas, talaga naman unrealistic na yung pagdating sa pagkain, tinitipid, pero sa bisyo, masyadong galante. Kaya gawin mo pang mas mahal ang lahat ng bisyo para hindi bumababad ng todo dun sa bisyo. Kasi dun mo makikita kung ano talaga yung option niya. Yung bisyo ba o trabaho. So kaya nga lahat ng may bisyo, tatanggalin mo na sa trabaho, sa abroad mo yan. Hindi sa Pilipinas. Sa abroad mo siya dadalhin, replacement is the key. Yun. Kasi hindi naman kakayanin ng kanyang, kahit ilang beses mo pa yan increasean, hindi kakayanin dahil nandito ka sa Pilipinas, 'di ba? Mabababae siya, sa sigarilyo pa lang niya is 150, yung alak niya pa, pulutan niya pa, 'di ba? Yung sugal niya pa, hindi kaya talaga. Kahit anong pilit mo. Kaya replacement, tanggalin mo, magpalit ka ng mga new version employee, makikita mo yan sa mga newly graduate at wala pa silang bisyo at wala pang sungay. Kaya sa school, all small to big business and all government na nasa position, doon po kayo maglalagay ng mga hiring at i-train. Hanggang dito na lang ang aking video. Sa'yo magsisimula ang pagbabago. Work it. Tinatrabaho to, ha? Ang tropang 1, 2, 3, tropang 1, 2, 3 and all makulay tropa, tinatrabaho natin to. Hindi tayo pa gaya ni Chismis Marites ay masyadong hinuhukay ng todo ang mga buhay ng ibang tao at updated sa buhay ng ibang tao. Kasi tayo ay, kaya nga yung mga Marites, pinatawag ko na yan. Di ba meron akong previous video rito na magpunta sa TESDA o mag-aral kung hindi marunong magbasa at magsulat. Kasi maraming mga Marites na talagang no read, no write, na hindi marunong magbasa, kaya ang inaatupag sugal, sabay chismis, habang nagsusugal, may chismis pa yan. At mamaya-maya, may inuman pa. Kinumpleto na. Kaya nga pinatawag ko sila mag-aral ng pagbasa at magsulat muna. At to all government, yun munang i-assist nyo yung mga walang pinag-aralan para makapag-move on, makapag-forward sa step na susunod. Kasi hindi kakayanin talaga kung ang inaalam lang niya, kabisado niya ang buhay ng ibang tao, pero hindi niya kayang kabisaduhin, magbasa at magsulat. Yun ang na-observation. This is a survey, actual survey na to, no?
Kaya niya yan kung may kasama siya, kaya nga pinalalabas ko sila, di ba? Na-encourage kasi. Iba kasi yung motivation ng encouragement. Kasi nakita ko yan sa aking pagsusumba eh. Pagka nagsasama-sama na kami na nagsusumba, so sa sobrang tagal, nakikita mo yung mga kasumba mo, gumaganda na yung katawan, sumisexy na, samantalang yung nakakasabay mo lang siya, ganyan, di ba? Ang taba-taba niya nung nag-start kayo. Iba po yung sabay-sabay. Kaya nga kailangan mong tawagin lahat ng no read, no write. Hindi marunong magbasa at magsulat. At pagsama-samahin sila sa isang room para makita yung motivational factor na magkakaroon sila ng encouragement na magbago. Kesa mag-chismis. Yun lang. Bye-bye!